Tayo po ay mag-picture. Open po ng inyong mga camera. Ready po. One, two, three. Thank you po. Pastor Art, go ahead po. Thank you very much, Kuya Joseph. Hindi ko alam kung uunahin ko yung ating mga announcements, pero ang announcements naman ay yung preparation natin para sa pag-consolidate dito sa ating mga ginagawa sa Bible School. Sana huwag niyo masyadong isipin kung ano yung mga bagay na nandoon, kundi yung ating patuloy na pagkatuto, inaayos lang namin para sa ganon ay talagang magkaroon din naman ng record yung ating mga ginagawa. Salamat sa Panginoon, medyo maganda yung kanyang ginagawa sa ating Bible School. Kanina ay kinausap ko yung aking anak na IT, madaling araw, at siya ay nag-volunteer na gagawin yon. Sabi niya, naghahanap ako ng project na ganyan. Sabi niya, at gagawin ko yan ng libre. So, Sep, ikaw talagang hinaharap ko doon. Sabi ko, kasi meron siya mga ilang requirements, galing daw sa atin lahat yun. Sabi ko, meron na kami mga inihahanda. Ayan. Bago po siguro matapos ang March ay nakapaganda na tayo. April ay baka mag-start na ang Bible School. So sana po ay magkaroon ng katuparan yung bagay na yon. And then isa pa mga kapatid, isang bagay na akin ding ninanais, sabi ni Pastor Dayan ay pupunta siya sa Pilipinas by May. Nandito siya. Hindi ko alam kung ano yung date. Meron pong inilalagay ang Panginoon sa aking puso na isang aralin na napakahalaga sa ating kapanahunan. Ito po yung tungkol sa apologetics. Hindi ko alam kung meron na kayong mga nakukuhang ganon, pero napapansin ko kasi yung mga apologetics ng mga iba ay choosy. Alam naman niyo yung napagdaanan natin doon sa hermeneutics ay hindi ka talaga pwedeng mamili sa salita ng Diyos. Otherwise ay nagiging mas magaling ka pa kaysa sa banal na espiritu. Ang mahalaga sa ating ginagawa ay tayo yung nag-a-adjust, hindi ang Biblia. Kailangan ay tingnan natin, dagdagan natin yung ating pag-aaral. Kaya nga nire-require tayo na mag-aral ay para sa ganon, mabalanse natin yung mga aral. Hindi katulad nitong mga nakikita ko na talagang ginagawan nila ng analogy, ng interpretation, o kaya illustrations na para lang i-prove yung kanilang stand. And then itapon nila lahat yung mga ayaw nila na talata o kaya ay kakalabanin na nila yung mga talata na kumakalaban doon sa kanilang doctrinal stand. Doon ay nagkakaroon ako ng damdamin na sabi ko, to protect us. Siyempre, ipinag-uutos naman ito ng Biblia, mga kapatid. Yung sabi nga ni Jude ay to contend for the faith. Kailangan ay panindigan din natin ito. Though, ang hangad ko ay hindi para lamang yung mga bagay na ito ay para kalabanin sila, kundi sana ay mawin din sila. Yun ang isa sa mga layunin ko. Alam ko yung sinasabi ng 1 Peter 3:15 na kailangan ay meron tayong puso na sila ay maakay. Do it with gentleness and respect. So as much as possible ay hindi natin gagayahin yung para bagang bubuskayin mo sila. Though minsan ay ginagawa rin naman ng Panginoon yon at ni Apostol Pablo, they are the people in the Bible na nakikita ko na talagang humaharap sa mga ganong sitwasyon. Hindi ko masyadong alam kay Pedro. Meron din siguro as an apostle to the Jewish people. Anyway, ang ganda-ganda ng ating mga napag-aaralan sapagkat dito ay nadadagdagan yung ating pagkakilala sa Panginoon. At alam natin na ang pagkakilala sa Panginoon ay pagkakilala sa Ama at yan ay buhay. And they are only revealed to us by the Holy Spirit. So napakaganda po na talagang makilala natin ang Panginoon. And yung quest talaga ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang goal natin ay Christ-likeness. Yan ang goal ng discipleship na hindi nakikita ng marami, pero salamat sa Panginoon na ipinapakita sa atin ay hindi po isang panaginip lamang.
Because knowing Christ, you can only be like Him kapag ka kilala mo siya. And a lot of people claim to know Christ, pero meron nga mga tumutulig sa na narinig ko na sabi, puro kayo Christology. Wala na ba kayong ibang napag-aaralan? Siguro hindi nila nakikita na dito nga lang sa grupo ko ay may 3 topic tayo na tinatalakay at hindi po ito yung katulad sa online. Kung titingnan po ninyo, marami ito sa online pero pag-aralan nyo, kaya puntahan nyo, i-check ninyo yung mga nasa online, mostly dyan ay to defend the deity of Christ. Idepensa nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Yeah, they accept that Christ came in the flesh. Pero hindi nila talaga matanggap yung humanity ni Christ, yung absolute humanity ni Christ nung siya'y naparito. Kaya ang daming kumalaban sa akin talaga dyan. Nireject ako doon sa isang grupo na dati ay pinag-i-speak ako. Well, anyway mga kapatid, ang hirap mag-compromise. Pero dito ngayon ay nakikita natin at hindi ko alam kung talagang kumbinsido na kayo o nadadala lang din kayo dahil nandito kayo sa grupo na talagang ang humanity ni Christ nung siya'y nagkatawang tao ay absolute. Wala talagang halong pagka-Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Na lahat ng kanyang mga himalang ginawa ay dahil sa kapahintulutan ng Ama at kapangyarihan ng banal na Espiritu. So hindi sa kanya yon. At alam naman natin na yan ay isang mahalagang bagay. Mahalaga rin na i-prove natin na si Kristo ay Diyos. Hindi naman natin tinatanggihan yon. Na ang Panginoon ay kasama ng Ama sa paglalang sa lahat ng bagay. Na siya ay eternal. Siya ay pumayag lang na magkatawang tao dahil sa atin. At yung bagay na yan mga kapatid, when you talk about the humanity of Christ and accept that He is really human in every way, sinabi yan ng Hebrews 2:17, tao talaga siya, total na talagang hinubad naman niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi naman sinabi na tinago niya, ihinubad niya ito, inalis niya, naging alipin siya hanggang sa kamatayan. So that is very important aspect. The deity of Christ is very important na panindigan natin. Pero dapat ay alam din natin kung paano i-prove na talaga siya 100% na tao. And there are a lot of verses in the Bible showing that. Pero ito mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ngayong gabi na naman na talagang napakahalaga ng pagkakatawang tao ng Panginoon para hindi natin maliitin. Sabi nga ng Philippians 2:5 na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin mga kapatid ay hindi siya nagtira, absolute. Kaya sa ginawa niyang yan, unang-una ilagay niyo sa isip ninyo, there is a kingdom in heaven and He was worshipped by trillions of angels. Yung pagiging Diyos niya ay hindi po ganun lang kadali i-give up. And He is doing this because He doesn't want anyone to lose from His creations. Mga nilalang niya, ayaw niya na mawala sa Kanya. Sa Diyos kasi mga kapatid, ano man ang halaga ng maliit at malaking bagay ay pareho lang yan sa Kanya. He created everything for His glory. At yun ang purpose niya, so He doesn't want to lose anything from there. Malaki o maliit na nilalang ng Diyos, yan ay ginawa niya sapagkat yan ay makabuluhan para sa Kanya. Well anyway, so mula doon sa langit ay iniwan niya ang Kanyang glory. Just imagine mga kapatid, ikaw ay sinasamba na ng trilyon, pupunta ka sa lupa, alam mo na ikaw ay aalipustahin, alam mo na ikaw ay sasaktan, alam mo na ikaw ay gagawing alipin, alam mo na ikaw ay tatalikuran, alam mo na ikaw ay aalipustahin. So lahat yan ay alam ng Panginoon. But there is another thing in Christ's humanity is that siya ay pumayag na maging fetus, sanggol, na kung titingnan ninyo at hindi ito alam ng marami na doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 and 15, ganito ang sabi, therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son, and will call Him Emmanuel. So alam natin na si Kristo ang tinutukoy. 15, He will be eating curds and honey when He knows enough to reject the wrong and choose the right. So there was a time in Jesus' childhood, yung pagiging bata ng Panginoon na
Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. Hindi ko yan sinasabi dahil sinisiraan ko ang Panginoon. It's the Bible that tells this to us. Yun ang akala ng marami na kapag may sinasabi ako, dahil hindi nila tanggap, paninira ka agad doon sa kalalagayan ng Panginoon. Hindi nila alam na ito ay isang exposition para makita natin ang katotohanan na ito nga ang Jesus. So kapag naunawaan natin itong ginawa ng Panginoon na paglisan sa langit, pag-ibat ng kanyang glorious God, at pagkatapos ay pumayag na maging ganito ang kanyang kalalagayan na nagmula sa kawalan ang kanyang kaisipan, kailangan talaga na lumaki siya na umaasa sa Diyos, ay lalo nating makita yung kanyang sakripisyo at sana'y pahalagahan natin. Hindi tayo maglalaro sa relihiyon. Aalisin niya tayo doon sa pag-aakalang, napakasimple lang naman yan sapagkat siya ay Diyos. Yun ang isipin ng marami. So, walang mahirap para sa kanya. Hindi nila nakikita yung sakripisyo ng Panginoon so that they would revere the Lord with all their hearts. Talagang mamamangha sila sa Panginoon, sa kanyang ginawa, na yung pag-ibig niya hindi ganun kababaw, hindi lang ito yung binibigkas for God so loved the world. Kung alam mo yung sakripisyo ang ginawa niya, then doon talaga ay mapapamangha ka. And He will be worthy in eternity na ikaw ay nakayuko sa kanyang paanan because you understood His sacrifice when He came in the flesh. So hindi natin nilalabanan yung pagka-Diyos ni Kristo. Sabi ko nga, gusto niyo tulungan ko pa kayo na i-prove si Kristo ay Diyos o si Jesus ay Diyos. Mula sa Old Testament, ang dami-daming nagpo-prove na siya ay Diyos. Doon sa New Testament, doon ay talagang diretsahan na sinasabi. Yun ang pinagmulan niya, that He was with God from the beginning. He was a creator. So walang problema doon. Pero ito nga, mga kapatid, yung kanyang humanity, ito ang pinagdududahan ng marami at nire-reject nila ang mga nagtuturo ng katulad nito. Kaya ako sinasabi sa inyo, baka kayo'y napipilitan lang na tanggapin na si Kristo ay 100% na tao dahil napapakinggan kayo. But in reality, dapat yung maunawaan na talagang kailangan ay tanggapin natin at laliman natin ang ating pagkaunawa tungkol sa kanyang ginawa. Nang sa gayon ay pagdating sa walang hanggan, talagang ikaw ay patuloy na mapagpasalamat. Pero kung simple lang pala ang kanyang ginawa, Jesus, wala naman yung ginawa mo. Sisiwi yun sa iyo, Lord. Nakalaga, no! It was a sacrifice na hindi mo malirip sa iyong kaisipan. Gusto ko itong sinabi ng Lucas 2:40. And the child grew, speaking about Christ, mga kapatid. Ulitin ko, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom. Yan, pinuprove niya na unti-unti ay lumago ang Panginoon sa kaalaman at karunungan. And the grace of God was on him. The grace of God was on him. Yang grace na yan ay hindi yan yung grace na ginamit sa Ephesians 2:8-9 na para siya ay maligtas. Ang ibig sabihin ng grace doon ay mercy. Alam natin na there is a various forms of grace sa 1 Peter 4:10, sa Romans 5:17. There are various forms of grace. There are many forms of grace and one of those ay yung mercy para tayo ay tanggapin, patawarin ng Diyos, linisin ng Diyos. But after that, we completely receive the grace of God. Kung hindi mo natanggap yung kabuuan ng grace na yon, yung various forms of grace na yon, hindi ka totoong naligtas. Because you will have no grace to empower you to obey God, to do the will of God, to serve the people of God, to serve God, because those are only for the grace of God. At lagi kong ginugusto yung sinasabi ng 1 Peter 1:13 na kahit ngayon ay umaasa tayo sa biyaya ng Diyos, no one can be saved without the grace of God. Totoo yun, mga kapatid. It is impossible for any person to be saved with his own ability. Kahit mayaman, kahit mahirap, no. Umaasa tayong lahat sa biyaya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. So, ito ang dahilan din, mga kapatid, na itong salitang Antichrist
ay lumabas sa mga sulat ni John. Ano yung Antichrist? Antichrist means he is against the anointed one. When you say the anointed one, you can never anoint God. You can never anoint God. So Christ Jesus as a human needed the anointing because he needed that para siya ay makagawa ng kalooban ng Ama. For a while, he needed the Holy Spirit to be on him. He was filled with the Holy Spirit. Bakit ba? Just imagine mga kapatid, na kung siya pala ay Diyos, bakit niya kailangan ng banal na Espiritu para dalawa sila doon sa katawan? So makikita nyo. And so yung salitang Antichrist sa Biblia, kung titingnan niyo, halimbawa itong 2 John 1:7. 2 John 7, for many deceivers have entered into the world who confesses not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and the Antichrist. Ano ibig sabihin nun? Now, sinasabing Antikristo sa Biblia, kalimitan 6 times lang o 5 times lang o 4 times lang, 4 places na binanggit yung Antichrist sa NIV at sa King James ang tinutukoy ko. Na ang ibig sabihin niyan ay against ka sa pagiging tao ni Kristo. Hindi mo tinatanggap. So dalawa yan mga kapatid. Kapag ka sinasabi mo na si Kristo ay hindi naging tao, Antikristo ka. You are an Antichrist. Paano yun? Katulad halimbawa ng mga iglesia ni Manalo. Sabi nila si Kristo ay tao lang. No, mga kapatid, beware of that. Tatanggapin natin yung kalahati noon. Siya ay talagang tao lang nung nagkatawang tao. Pero ang problema nila ay wala sa eternity si Christ. Malala ko yung sinasabi nung kasama ko na nung umakyat daw sa langit ay ang daming baong bigas kasi baka maubusan daw. Anyway mga kapatid, hindi kasama yan. Ganito, pag sinasabi mo na si Kristo ay tao lang, Antikristo ka. Pag sinasabi mo na si Kristo ay Diyos at Diyos at Diyos at Diyos lang, kahit nung siya ay nagkatawang tao, yan ang stand ng maraming Kristiyano. Ang stand nila ay si Kristo nung siya ay nagkatawang tao, nandun pa rin ang pagka-Diyos niya. Pandaraya yon. And again, kung titingnan ninyo, that's another saying that you are Antichrist. Hindi mo tinatanggap na si Kristo ay fully man talaga. 100% na tao, Antikristo ka pa rin. Bakit niya sinasabi ito sa mga aklat ni John? Because your goal will never come to pass. Hindi mangyayari yung layunin na ikaw ay maging katulad ni Kristo in every way. Christ likeness ang goal mo. Siya ay Diyos, gagayahin mo ang Diyos. You can never do that. Kaya nga, si Kristo ay hindi lamang naparito para magligtas, magsakripisyo, mamatay. He also came as the only one who is a rightful model. Siya lang ang tanging katanggap-tanggap sa Ama. Siya lang ang tanging tama sa mata ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. He has to give us a model. And that is Christ. Kaya ang goal natin na Christ-likeness, pag sinasabi mo, si Kristo kahit tao yan, may pagka-Diyos yan, you are an Antichrist. Without knowing it, without accepting it, you are an Antichrist. So sana po ay maunawaan ito ng mga nagsasabing Kristiyano para sa ganon ay talagang magporso sila sa katotohanan. And I think yung mga bagay na ito, mga kapatid, is not just a simple revelations na nakukuha ng mga tao na umaasa lang sa sinabi ng ganito. Ito ay talagang ibinigay sa akin ng Panginoon. There was a time in my life na talagang nag-i-spend ako ng maraming oras sa pag-aaral. And it proves to me that yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed and rightly dividing the word of truth. So, it's a sacrifice. At sana po ay magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Magandang gabi po. Hanggang dyan na lang ako. Pasensya kayo, umabot ulit ako ng 9:05. Ibabalik ko na kay Kuya Joseph.